Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Yes. Ayan. Okay. Ayan. Mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagagalak sa aking puso sa pagkakataong ito na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen. At salamat po dahil sa katawagan na bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi talaga humihinto. Di po ba? Kaya po ako nalulugod at nagagalak na nagpapasalamat sa umagang ito dahil sa Panginoon. Amen? Amen. At ako po rin nagpapasalamat sa ating mahal na senior pastor, Pastor Dong at Pastor Ramel, sa kanilang pagtitiwala sa akin sa araw na ito. At maging sa ating lead pastor na si Pastor Mark at Pastor Donna sa kanilang pagpapahiram ng pulpito sa umaga ito. Amen. Kaya po, salamat at purihin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga, ang aking pong topic ngayon ay activate your calling part 2. Di po na pinamagatan kong stir up God-given gift. Amen? Stir up God-given gift. Mga kapatid, mga minamahal, sino pong nakakaranas sa inyo na kapag kayo ay nasa labas, tapos biglang nagkaroon ng, yung cellphone nyo nagkaroon ng 1% lobat, battery, ano ang inyong nararamdaman? Sige po. Ano po ang inyong nararamdaman kapag ang inyong cellphone ay 1% na lang? Ha? Hindi mapakali. Nababahala. Baka malupat. Ano pa? Ha? Yun. Lupat eh. Di po ba? At yun talaga ang mga sinasabi ng mga taong naiiwan ang charger. Di po ba? Di po ba? Tama, hindi? At pati yung power bank. Alam nyo, hindi po kayo nag-iisa. Kami din po, naiiwan din po namin, paminsan-minsan, ang aming charger, yung aming power bank. Di po ba? At kapag ganun ang nangyari, talagang naiinis ka. Di po ba? At hindi lang po naiinis ka, nai-stress ka pa din. Kasi bakit? Bakit ka naiinis at nai-stress? Dahil minsan may gusto kang tawagan. At minsan baka may tumawag sa'yo. Di ba aligaga ka? 1% na lang, paano kaya? Paano kaya tumawag yung aking boyfriend? Paano kaya tumawag yung aking girlfriend? Paano kaya tumawag yung aking boss? Di po ba? Yun po ang kadalasan na nangyayari sa atin kapag naiiwanan ang ating mga charger at power bank. Amen? Amen. At hindi lang po yan, mga kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang pinakamalaking takot ng tao, alam niyo ba, hindi multo? Alin? Ang malubat ang inyong cellphone. Tama? Kasi bakit? Wala kasi kayong dalang charger. Di po ba?
Yan po talaga ngayon sa henerasyon. Diba, hindi multo ang kinakakatakutan, kundi yung lubat na cellphone. Amen? Hallelujah. May isa pa akong challenge ngayong umaga. Tingnan mo ang iyong katabi. Kanan, kaliwa. Mukha ba silang naka-charge? Ha? Amen. Dahil full charge po kayo, masigla kayo, nakangiti kayo, buhay na buhay kayo. Amen? Kasi bakit? Kapag hindi kayo naka-charge, mukhang low battery kayo, inaanto kayo, pagod at matamlay. Di po ba? Kasi minsan, ang tao kaya pagod at inaantok dahil overtime, overnight, nagsiselfon. Ha? Diba? Kaya pagdating sa church, loba, inaantok. Di po ba? Tama yung sinabi ni Pastor Hasale, hindi lang yung cellphone ang nalulubat, pati yung nagdadala ng cellphone nalulubat. Amen? Yes. Kaya sa palagay nyo, bakit ko po ito itinatanong? Sabi nga sa ating noon-time show sa DLS, di po ba? Alam niyo po yung tagline? Sino po nanonood ng daily live sharing? Ah? Ayan. Anong sabi? Real life? Real talk? Real people. Di po ba? Yun po yung tagline ng ating daily life sharing. Kaya manood na po kayo. Kaya pinupulpot ni Pastor Dong ito. Kasi ito yung kailangan kasi support tayo sa digital evangelism. Yun yung yun yung pong sinasabi ng ating pastor, senior pastor, na suportahan natin ang lahat ng platform ng The Hub of Christ Church. Amen? Kaya nga, dahil sa ating spiritual na buhay, marami ring mananampalataya ngayon na naglalakad na low battery. Nawawalan ng gana sa buhay. Natatakot o kaya pagod na pagod sa buhay. Kaya nakalimutan na ang mga talento, kakayahan, at maging ang pagtawag ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang tawag sa taong ito ay spiritual burnout. Spiritual burnout. Kaya bago po tayo umpisahan, ito lang yun tayo po muna ay manalangin. O mahabaging Diyos, aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na mahayag sa amin sa kalagitnaan ito. Tunay, Lord, na magbigay sa amin ito ng inspirasyon, revelasyon, upang makita namin ang kahalagahan ng iyong salita sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo ang araw ng pananambahan na ito. Tunay, Lord, na ikaw ang tumayo sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoon na aming Panginoon. Amen. And amen. Sa bagong tipan, mayroong isang kabataan na tulad ng iba sa atin ay nakakaranas din ng spiritual burnout. Hindi po malayo, kayo po ay nakakaranas din, mga kabataan, ng spiritual burnout. Tama hindi? Sa Biblia, mayroon din pong kabataan na nakakaranas din ng burnout, na nagngangalang Timoteo. Isang kabataang leader na nakaranas din ng ganitong low battery mode o pakiramdam
ng alin? Matinding pressure, pag-uusig, at pag-alinlangan sa sarili habang pinamunuan ang church sa Efeso. Di po ba? Nung kayo po ay dumating dito sa lipa, sa pangunguna ng inyong lingkod na si Pastor Mark at Pastora Donna, di ba nagkakaroon din po kayo ng matinding pressure? Di po ba? Tama. At mayroon din po kayong nakakaranas ng pag-uusig. Di po ba? Hindi lang po sa maging sa kalapit ninyong, di ba, kalapit yung mga bahay-bahay. Hindi maiiwasan yan. At mayroon talagang pressure at pag-uusig na dumadating sa bawat lingkod ng Panginoon. Amen? Pero ang kagandahan nito, sinasabi dito, kaya naman sinulatan siya ng kanyang spiritual father at mentor na nagngangalang si Apostol Pablo upang bigyan siya at palakasin at palalahanan ng alin. Sabi dito, sa ating main text verse ngayon, sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, ang sabi dito sa verse 6, dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpatong ng aking kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ang background dito. Sa 2 Timothy, ito po yung huling sulat ni Apostol Pablo bago siya gawaran ng marangal na pitay sa Roma. Kaya itong si Apostol Pablo ay dali-dali na sinulatan itong si Timoteo. Dahil sinasabi doon, malapit na kasi siyang bitayin. Dahil doon, sa pagkakataon na yun, sabi niya, sinulatan ni Apostol Pablo si Timoteo na palakasin ang loob. Kasi na-encounter kasi ni Timoteo yung pressure, yung matinding pressure doon sa kanyang pinamuno ang church sa Ephesus. At ano sabi? Bibigyan kita yung tinanggap mo galing sa Diyos, kapangyarihan ng pag-ibig, kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Bibigyan kita ng espiritu ng kalakasan, hindi espiritu ng kaduwagan. Amen? Kasi si Timothy, bata pa siya noon, nakatulad ninyo ngayon, na nakakaratas ng oposisyon, persecution, at discouragement. Kaya laging nagpapaalala si Pablo kay Timothy na huwag kang matakot. Gamitin mo ang anumang kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Ngayong umaga, sinasabi dito, gamitin din ninyo ang kaloob na natanggap nyo sa ngayong umaga. Amen? Amen? Na dapat panatilihin natin na fully church ang apoy ng ating pananampalataya at paglilingkod. Amen? Amen. So mayroon po akong 3 puntos na nakikita sa ating main verse. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Ang sabi dito sa verse ay may responsibilidad tayong pag-alabin ang kaloob ng Diyos. Sa English,
stir up God-given gift. Mula sa verse 6, sabi, pansinin niyo po, paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa sayo. Ang salitang pag-alabin ay mula sa salitang anasoporeo, nang ibig sabihin ay paypayan o paningasin muli ang nagbabagang apoy. Nakaranas na po kayong nag-iihaw o nagluluto sa uling? Sino pong nakaranas nun? Di po lahat tayo nakakaranas. Kasi nung araw, nung panahon, wala namang gasol eh. Di po ba? So anong gamit ng mga tao that time? Uling. Panggatong. Tama? Pansinin ninyo, kapag ang uling na hindi pinaypaypayan o inipan, anong nangyayari sa uling? Di ba namamatay? Tama? Pero kapag ang uling ay iyong hinipan at pinaypaypayan, ano nangyayari sa uling? Nagniningas. Nagniningas. At yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. Dapat natin pagningasin ang apoy ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng regalo na yan. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng potensyal na yan. Dahil bakit? Dahil ito ay gamitin natin at pangalagaan natin. Amen. Pagyamanin natin. Amen? Amen. Kasi ang kaloob ng Diyos, huwag natin antayin na tayo paluin. Dapat, ang kailangan natin, kumilos. Hindi kung kailan lang utusan, saka lang tatayo. Di po ba? Pag sinabi ni pastor, pumunta kayo doon lang kikilos. Mga kapatid, mga minamahal, huwag po nating antayin na tayo'y utusan pa. Kundi bagkos ang gawin natin ay humakbang na. Dahil yan ang bigay ng Diyos na regalo para sa atin. Amen? Amen. Kaya katulad ni Elisha, sabi nga sa unang hari, chapter 19, verse 19 and 21, ang sabi dito, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at binalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam muna ako sa aking ama't ina. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at niluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro at pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Double portion. Noong tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ni Elias, si Elisha ay kasalukuyang nag-aararo gamit ng mga baka. Hindi siya nagdalawang isip upang ipakita ang kanyang buong silyo at desisyon na pag-alabin ang bagong tawag sa kanyang buhay.
ngayong umaga, ano po ang mga desisyon sa buhay ninyo para pag-alabin natin yung kaloob ng Diyos sa buhay natin? Anong kaloob, anong desisyon na dapat nating sundan upang yung pagkatawag ng Diyos sa buhay natin ay mahakbakan natin? Katulad ni Elisha, umakbang siya, sumunod siya sa pagkatawag ng Diyos sa buhay niya. Amen? Sabi dito, pinatay niya ang mga baka, sinunog ang mga kasangkapang pangararo upang gawing panggatong, at ipinamahagi ang karne ng baka sa mga tao. Binura niya ang kanyang kaisipan upang umatras. Binura niya ang opsyon na umatras, kundi bagkos ang ginawa niya ay pasulong. Pasulong. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para umatras. Tinawag tayo ng Panginoon para umabante. Amen? Para umandi para saan? Para sa kanyang kawalatian. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung pasulong yung ating paglilingkod, dapat lagi nating pinapaypayan ang apoy ng ating paglilingkod. Kung ikaw nag-aapoy sa mga minister na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, o binigyan ka ng task ng inyong pastor, sumulong ka, umabanti ka, at sumunod ka. Dahil sa pagsunod, mayroong pagpapala. Dahil sa pagsunod, naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi sa Timothy chapter 4 verse 14, sabi dito, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, ibigay sa pamamagitan ng propesya na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Kapag tayo ay humahayo, lagi natin tandaan ang ating mga pastor, yung lead pastor, ay laging nakapatong ang kamay sa bawat taong sineset up niya. May pagpapala po na ibinibigay sa inyo. Tama po ba? Diba kapag humahayo kayo, anong ginagawa ng lead pastor, ng iyong lingkod na si Pastor Mac at Pastor Adona? Diba nililihans tayo? Nililihans kayo? Tama? Para saan? Dahil kapag nilihans po tayo ng ating mga lead pastor, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Kasi sila yung authority na ibinigay ng Diyos para sa inyo. Amen? Katulad ni Elisha, kailangan natin intentional na desisyon na bitawan ang mga distraction upang bigyan daan ang regalo ng Diyos sa buhay natin. Kailangan po natin bitawan anuman po yung mga nadidistract sa ating mga sarili o anumang mga bagay na hindi nagko-continue yung ating paglilingkod. Sabi ng salita, iwan nyo. At ang sabi ng salita, intention ninyo na kayo'y magdesisyon. Dahil yan ay kaloob ng Diyos sa bawat buhay na narito. Amen? Amen. Pangalawa, kailangan mapagtagumpayan ang kaduwagan o pagkatakot. Overcome fear.
Sabi ng verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kaduwagan. Ulitin ko, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kaduwagan. Huwag po tayong maduduwag sa paglilingkod. Huwag tayong manghina. Huwag tayong umatras. Alam niyo po ba, kung pansinin niyo yung kwento sa panahon ni Moises, di po ba, wala po dyan sa slide, inutusan ng Diyos si Moises. Ang sabi ni Moises, Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, natuduwag ako. Tama? Kasi bakit? Harap ako sa Paraon. Ang tapang-tapang nun. Di po ba? Pero nasabi ng Panginoon, hindi ang Espiritu Katuwagan ibibigay ko sa iyo. Ang sabi niya, sasamahan kita. Di po ba? Madalas kasi, ang pumapatay sa ating paglilingkod, yung katuwagan. Ang pumapatay sa ating pag-aalab sa paglilingkod ay ang kaduwagan. Naniwala po tayo dyan. At yun ang nagiging dahilan kung bakit lagi tayong natatakot. At pinapairal natin, napakiramdam natin na hindi ko kaya yan. Hindi ako magaling. Hindi ako marunong. O kaya baguhan lang ako. Bata pa ako. Marami na kayong reklamo. Di po ba? Hindi po yan binigay ng Diyos sa atin. Kundi Espiritu na kasama siya. Hindi Espiritu ng katuwagan. Di po ba? Kaya sabi ni Moises, Lord, hindi ako magaling magsalita. Okay, hindi ka nga marunong magsalita. Okay, ipapasama ko sa iyo si Aaron na magsasalita sa iyo sa pero. Lord, hindi ako marunong magsalita kasi stutter ako. Bulol-bulol ako. Iyan na nga bibigyan na nga kita Ang tanging gawin mo lang, sumunod ka lang. Di po ba? Kasi minsan sa paglilingkod natin, naakala natin hindi tayo marunong. Pero ang katotohanan, alam mo sa sarili mo, pinagkalooban ka ng Diyos. Di po ba? Tama? Sige, minsan sabihin mo, bago lang naman ako Yes, bago ka nga. Pero inilagay sa iyo ng Diyos ang kanyang Espiritu. Bagamat bago pa lang, pero kung iyong nauunawaan ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos, hindi mo masasabi na ito'y bago. Amen? Minsan, ang sabi pa rin, bata pa ako. Baka batang isip. Sa paglilingkod, wala pong bata. Sa paglilingkod, wala pong bata. Dahil ang Panginoon ay laging perfect. Laging perfect. Walang matanda, walang bata sa paningin ng Panginoon. Amen? Kaya lagi natin tandaan, ang takot ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ang takot ay laging nanggagaling sa kaaway. Hindi, ang takot ay hindi nanggagaling sa Diyos. Lagi natin tandaan, hindi dapat tayo matakot sapagkat kasama natin ang Diyos na buhay sa ating paglilingkod. Amen?
Kaya ito yung nangyari sa panahon ni Jeremias. Sabi niya sa Jeremias chapter 1 verse 6, sabi dito, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata pa. Tungkol ito kay Jeremias na tinawag ng Diyos upang maging propeta sa mga bansa. Sa kanyang kabataan, pero ang naging sagot agad dahil takot siya, sabi niya, Panginoon Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata pa. Alam niyo po, itong si Jeremias ay pinanghinaan ng loob. Ang kanyang reaksyon, ang kanyang kilos, ay talagang napanghinaan siya ng loob. Kasi bakit? Bakit siya napanghinaan ng loob? Kasi hindi niya tiningnan na siya pala ay tinawag ng Diyos na maging isang propeta. Kaya nga sabi niya rito, sabi ng Panginoon Diyos sa Jeremias chapter 1, verse 7 to 8, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan, sapagkat saan man kita suguin ay pumaroon ka. At anumang iutos ka sa iyo ay sabihin mo, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo, magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Panghawakan natin ang salitang kasama natin ang Diyos na magliligtas sa atin. Ganon din po ang sinabi ni Jeremias. Hinawakan ng Diyos ang bibig ni Jeremias at nilagyan niya ng kanyang salita. Ganon din po sa ating mga kapatid. Hahawakan ng Diyos ang ating mga labi upang ilagay niya sa ating mga puso ang kanyang mga salita. At ang mabuting balita ng talunin ni Jeremias ang kanyang takot, naging isa siya sa pinakamatatag na propeta sa kasaysayan ng unang panahon. Gusto niyo pong mapabilang sa kasaysayan? Di po ba? Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Tinalo ni Jeremias ang kanyang pagkatakot. Ang kanyang takot sa sarili. Ganon din po sa ating ngayon sa umagang ito. Talunin natin ang pagkatakot ng ating mga sarili, kundi dapat maging matatag tayo sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod, sapagkat may pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin na alin na magpahayag ng salita ng Panginoon sa bawat sityo, barangay na nandito sa Banay, Lipa, Batangas. Amen? Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verse 15, sabi dito, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop, dahil dito'y nakakatawag kayong Abba, Father. Amen? Nakatanggap na po tayo ng espiritu ng pagkupkop. Kaya tayo nakakatawag, malaya tayo nakakatawag sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung paanong pinalakas ng Diyos ang loob ni Jeremias, ganon din sa atin ngayon
pinapalakas tayo ng Diyos ang ating loob. Ganyan din ang nais niyang gawin sa iyo at sa akin at sa ating lahat na nandito sa church ng Banay-Banay, di ba ba, ng iba, ng The House of Christ. Amen? Amen. Pangatlo, malapit tayo matatapos, no? Tungkulin natin na pag-alabin ang tatlong katangian. Sabi dito sa verse 7, sa unang Timoteo, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Binigyan po tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang naglilingkod. Bakit? Dahil sa takot. At anong takot ang nararamdaman ng mga naglilingkod? Magkamali, mapahiya, ma-reject, ma-criticize. At yun ang katotohanan. Kaya ibang Kristiyano ay natatakot. Kasi baka magkamali ako sa aking gagawin. Baka mapahiya ako sa aking sasabihin. Baka ma-reject ako sa aking gagawin. At ma-criticize ako. Di po ba? Yun po yung kalimitan ng mga naglilingkod na umaatras dahil sa takot, sa kadahilanan, baka ito yung kanilang makita. Pero ang katotohanan, ang maganda sa Diyos, yung regalo o kaloob na binigyan tayo ng Diyos ng alin? Ng supernatural, ng mga katangian na hindi galing sa sarili nating lakas, kundi mula sa Kanyang Espiritu. Yan po ang tinanggap natin para madaig yung alin. Yung pagkamali, mapahiya, ma-reject, ma-criticize. At anong katangian na ipinagkaloob sa atin, na ibinigay sa atin, hindi kaduwagan, kundi ibinigay sa atin yung alin, kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang kapangyarihan o lakas ng Diyos, hindi yan sa sarili mong lakas. Hindi yan sa sarili nating lakas. Kapag tinawag tayo ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kakayahan para talunin ang masama. Naniniwala po tayo doon? Bibigyan niya tayo ng kakayahan para talunin ang masama. Malinaw ang sinasabi sa kasulatan sa Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ulitin ko, behold, I give you the authority to trample on serpent and scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall be any means hurt you. Di po ba? Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na talunin ang lahat ng masama dito sa mundo. At yan din ang paalala ni Pablo kay Timoteo. Kahit
batang-bata pa ito. Kahit batang-bata pa tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para puksain ang kapangyarihan ng masama. At ito yung maganda. Hindi tayo masasaktan. At walang makapamanakit sa atin. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. At hindi lang po yan. Sabi nga dito sa 1 Samuel 17:32 to 37, dito sinasabi, ipinakita rin dito ang isang batang-batang David na pinagkalooban ng lakas at kapangyarihan ng Diyos. Sa 32, pagdating kay Saul, sinabi na David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako po ang lalaban sa kanya. At sa 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong yan. Batang-bata ka pa. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon at oso. Hinahabol ko po ito at inaagaw ng tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong yon sapagkat nilait niya yung hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong yon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Katulad ni David, isang batang-batang humarap kay Goliath. At makikita natin sa chapter 17 at sa mga verses na ating binasa kung paano hindi nasiraan ng loob si David. Tayo din po, huwag tayong masiraan ng loob sa ating pakikipagdigma dito sa mundo. Katulad ni David, hindi po siya nasiraan ng loob. Ngunit habang ang buong hukbo ng Israel ay nanginginig sa takot, si David ay lumakad, bitbit ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Tingnan nyo, yung buong kongregasyon, buong hukbo natatakot, nanginginig. Kulang na lang magtumiripas patakbo. Pero ito yung kay David, lumakad, bitbit ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa atin, lagi natin bitbitin ang dakilang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon saan man tayo tumaroon. Sapagkat kapag bitbit natin ang salita ng Panginoon, naniniwala po ako sa umagang ito, magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo. Amen. Amen? Yan po yung God-given gift sa ating lahat. Unang kapangyarihan. Sabi niya kay Goliath, ikaw ay pumarito sa akin na may taba. Ngunit ako'y naparito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang aking Panginoon.
Sapagkat alam ni David na bibigyan siya ng kapangyarihan para talunin si Goliath. Amen? Amen. At ano pang sabi sa 1 Samuel 17:45 to 47, sabi doon, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamang. Kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. At yan din ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo sa umagang ito. Amen? Amen. Pangalawa, pag-ibig. Sabi sa 1 Samuel 17:26, 1 Samuel chapter 17, verse 26, sabi dito, sino ba ang pagganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Makikita rin sa kwento ni David na ang motibasyon ni David nang harapin niya si Goliath ay hindi para magpasikat, kundi ang pag-ibig niya sa reputasyon ng Diyos at kanyang bayan na hinamak ng kaaway. Di po ba napakaganda ang ugali ni David? Ang kanyang motibasyon na harapin si Goliath. Na minsan sa atin, alam mo kalimitan, kapag ikaw po ay nagpapasikat, na akala mo kaya mo, tapos end of the day, hindi pala, mapapahiya ka lang. Di po ba? Yung reputasyon mo, di po ba? Kaya ito yung kagandahan kay David. Hindi niya inari na siya ay nagpasikat. Hindi niya inari na kaya niya si Goliath. Ang sabi niya, lagi siyang sumasandal sa kanlungan ng ating Diyos. Lagi siyang sumasandal sa pag-ibig ng ating Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, sabi nga love God. Love God. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart and soul and with all your mind. Una, higit sa lahat, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Ng buong puso, buong kaluluwa, at buong puso, ng buong pagkatao. Amen? Amen. Pangalawa, Matthew chapter 22 verse 39, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Kapag mahal mo ang Diyos, tungkulin natin na pag-alabin ang pag-ibig na binigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Amen. Kaya, kung ang iyong kapitbahay ay nakakainis, mahalin mo po sila. Kung yung ang kaibigan mo naiinis ka, mahalin mo din. Ito ba? Love your neighbor as yourself. Kung ano ang pagmamahal mo sa iyong sarili, ganun din dapat ang i-acquire mo sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Kasi kapag ikaw ay lumalakad na mayroong puno ng pagmamahal, mayroon ka pong kapayapaan. Amen? Mayroon ka pong pusong kahit saan ka magpunta,
dahil ikaw ay mapagmahal, walang gagalaw sa iyo. Amen? Kaya nga, love your neighbor as yourself. Kapag mahal mo ang Diyos, tungkulin natin na pag-alabin ang pag-ibig na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Pangatlong katangian. Sabi dito, pagpipigil sa sarili o disiplina. Sabi ng 1 Samuel chapter 17 verse 38 to 40, sabi dito sa 38, at pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang patigma, ang helmet at ang tagsong pambalot sa katawan. Nang isakbat na ni David ang tapak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko nagagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pangdigma. At sa last verse, pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makinis na bato sa sapa at inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Nakita natin sa mga talata noong pinasuot kay David ni Haring Saul ang mabigat na baluti at armas. Di po ba hindi naman siya sanay? Tinanggihan ni David. Bakit? Kasi talagang si David kasi nasanay doon sa pangangaso na ang bitbit lang ay tirador. Slingshot, ika nga sa English. Di po ba? Yun lang ang bitbit niya. Talagang hindi siya sanay. Una, higit sa lahat, bata pa siya. Yung bibigat ng mga armor ng mga panahon na yun. Di po ba? Oversized, ika nga. Kung ang height lang ni David nung panahon na yun, kung 5 flat lang yun, kung mga baluti ay ginawang sa 6 flat, di po mabigat. Baka pantay lang naman niya yung armor niya. Di po ba? So, tinanggihan po ni David. Kasi, napakaganda ang ugali. Meron kasi siyang sound mind. Si David. Meron pang disiplina ang bitatang David. Bakit? Dahil nanatili kung ano ang alam niyang ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Ang binigay sa kanya ng Diyos ay kanyang pinagyaman. Hindi niya grinan yung offer ni King Saul. Kasi kung tinanggap niya ang baluti ng pandigma, maaari sigurong natalo siya. Tama? Baka hindi siya makatakbo. Baka isang hakbang pa lang niya, tapos na siya kay Goliath. Di po ba? Kaya napaka-disiplina po ng batang David ng mga panahon na yun. At ganoon din po sa atin. Mga kabataan, dapat meron po tayong sound mind. Meron po tayong dapat pagpipigil sa sarili. Dapat tayong disiplina sa ating mga sarili. Amen? Kaya ang terador at 5 makikinis na bato, ginamit niya ang kanyang gift na may strategy, may purpose. Kaya tayo mga kabataan, lagi po tayong magkaroon ng estratehiya kung paano po palakasin ang dahabli pa sa pamamagitan ninyo. Di po ba? Amen. Kailangan natin yung estratehiya. Mag-focus po tayo. Huwag po tayong palingon-lingon sa kaliwa at sa kanan. Kailangan focus. Kasi naniniwala ako na tayo magtatagumpay. Kayo'y magtatagumpay. At dadami din ang miyembro
sa lipa dahap. Amen. Amen? Amen. At hindi lang po yan, magtatagumpay din kayo sa mga nangungutya at nag-uusig sa lugar ito. Amen. Katulad ni David, nagtagumpay siya sa kaaway, kagaya ni Goliath. Amen? Amen. Kaya ang pagpipigil sa sarili ay mahalaga. Dahil ang pagpipigil at disiplina ay kaloob galing sa banal na Espiritu. Kaya sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At ito pang maganda, walang batas laban sa mga ito. Amen? Amen. Kaya discipline, wisdom, self-control, right thinking. Kapag baon-baon natin ito, dala-dala natin sa ating mga buhay, hindi po tayo magpapanik. Hindi po tayo magkakaroon ng mga confusion. Amen? Kasi bakit? God-given wisdom. Amen. God-given gifts. Amen? Dala-dala po natin ang kaloob ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga, sabi ng Gawa chapter 1 verse 8, sabi dito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, magbababa sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Mga kapatid, mga minamahal, may kapangyarihan tayo na tamang pag-iisip, katulad ni David, katulad ni Timoteo, katulad ni Jeremias, katulad ni Elisha, katulad ni Apostol Pablo. Lahat yan ay available para sa ating lahat. Dahil sapagkat katulong natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, huwag natin hayaan maging abo ang kaloob o regalo ng Diyos sa atin. Ulitin ko. Huwag natin hayaan maging abo ang kaloob o regalo ng Diyos sa atin. Huwag tayong manatiling loban. Huwag tayong manatiling loban, kundi stir it up. Fuel the fire. Gaya ni Elisha, magdesisyon tayong maging seryoso sa paghinang ng ating gifts sa Diyos. Alisin po natin ang mga dahilan ng katamaran. Speak up over your life and faith. Pagtagumpayan natin ang ating mga takot, gaya ni Jeremias at ni David. Gaya ni Timoteo.
harapin natin ang mga gulayat o hamons ng ating mga buhay gamit ang lakas, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. At tamang motibasyon mula sa banal na Espiritu. Lastly, ang hamon ng bawat isa na narito. Let us stir up the God-giving gifts gaya ng hamon ni Pablo kay Timoteo. Purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. To God be the glory. Tawagin po si Pastor Sammy. Salamat, Pastor Morris. Napakaganda ng iyong itinuro sa amin ngayong umagang ito, ano? Ang ganda ng hamon. Stir up. Alam niyo ba sa salitang kanto kung anong stir up? Bangon. Diba? Bangon! Diba? Huwag tutulog-tulog. Diba? Tayong mga anak ng Diyos at nakakilala sa Panginoon, tayo dapat ang kakitaan ng ningas. Diba? Kaya nga sabi, diba, bangon. Bangon, kilos, galaw-galaw. Diba? Galaw-galaw. At alam niyo po, sa 2 Timothy, gusto ko lang pong i-ano ang aking takeaway sa kay Pastor Morris ngayong umaga dito. Ang ganda, no? Yung huling binanggit niya, na sabi ay, kinuha ni David ang kanyang tungkod, ang kanyang staff. Sa ibang sali na salita, ang tungkod ay tinatawag ding rod. Diba? At alam niyo ang ganda ng rod. Pag tinignan natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, yung nakapaloob doon ang salitang rod. Una, ano, it is our responsibility to fan the flame of our gift from God. Responsibilidad daw natin na ano, paypayan, pag-alapin, yung regalo na kaloob sa atin ng Diyos. Ano ba yung regalo na kaloob sa atin ng Diyos? Walang iba kundi ang regalo ng banal na Espiritu, una tikit sa lahat. Yung banal na Espiritu, yung Espiritu ni Jesus, na sa bawat isa sa atin ay present. Lagi natin yung pag-alapin. Responsibilidad pala natin yan. At dahil nga, nandyan sa atin, ang Espiritu ng Diyos, meron tayong kakayahang letter O, kakayahang i-overcome ang takot. Alam niyo po ba kung anong kayang gawin ng takot sa inyo? Yan yung sinasabi sa 1 John 10, yan yung sinasabi sa John 10:10. John 10:10, letter A, yung unang talata, ano? Ang kaaway na parito para ano? The enemy will come to steal, to kill, and to destroy. So, sisirain yan. Yung kapayapaan, yung pananampalataya mo, sisirain yan, papatayin yan ng kaaway. That is why God is telling us today to overcome it, to overcome the enemy. Ano yung enemy na yan? Fear. God is telling us this morning to overcome our fear. And God is telling us this morning to direct our gift into 3 things. Power, love, and discipline. Ang kapangyarihan mo, ano ba ang kapangyarihan? Diba sabi ng Panginoon, nang ibinigay ko sa iyo ang banal na Espiritu, meron ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan to prophesize, kapangyarihan to heal, diba? Kapangyarihan. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi ka binigyan, Timoteo, ng kapangyarihan ng kaduwagan, kundi binigyan ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan ko mismo, lakas ko mismo. Kaya nga sabi ni Pastor kanina, di ba? Bibigyan kita ng kapangyarihan talunin ang kahit ang pinakamakabandag na ahas. Hindi ka maaano. Di ba? At kapangyarihang magmahal nang kahit hindi ka mahal-mahal ang kapwa mo, kaya mong mahalin, kapangyarihan din po yan. Na paglalabanan natin ang pagkainis, na paglalabanan natin ang galit, na paglalabanan natin ang anumang sasabihin masama sa atin ng kapwa natin. Dahil may kapangyarihan tayong umibig. Yan ang ibinigay. At higit sa lahat, kapangyarihan ng disiplina. Sabi nga, di ba, ang mundo, marami siyang ino-offer sa atin. Pero ano ba ang kayang ibigay ng Diyos? Sabi ng Diyos, di ba? Mamuhay tayo ng may kakontentuhan.
Kaya ang tao na i-stress, kaya ang tao na papagod. Kasi bakit? Minsan, hinahabol natin ang mga bagay-bagay na hindi naman minsan nakapagbibigay ng benepisyo sa atin. Habulin natin ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Diba? Kaya Rod, huwag niyong kalimutan yung Rod. Salamat, Pastor Boris. Napakaganda ng revelation ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Let's keep the fire burning in our hearts. Naniniwala po ako na yung bilang ang the heart of Christ lipa ay na-challenge. Lagi natin i-challenge ang ating mga sarili. Kung paano tayo ay hindi huminto na maglingkod sa Panginoon. Huwag din tayo sanang huminto na ang buhay natin ay maglingkod sa iba. Huwag natin hayaan ito'y mamatay sa atin. Kailangan meron tayong akay. Kailangan nakikita sa atin yung buhay na kawamis ni Kristo. Na minsan tingnan lang tayo ng tao, sila'y napapagpala na sa atin. So, maging challenge sa atin na yung mga bakanting upuan sa susunod na linggo, yan ay may nakapiling na. Diba? So, kung tayo nga, hindi tayo dapat natatakot na sabi nga, ipagmayabang yung bago nating phone. Bakit hindi natin ipagmayabang yung bagong buhay na binago ni Kristo? Yung ating bagong buhay na binago ni Kristo. Ipagmalaki natin yan. Yan ang ating ipagsigawan. Si Kristo na nakilala ko, na naging dahilan kaya ako binago. Si Kristo na nakilala ko, na naging dahilan kaya ako umibig. Kahit hindi kaibig-ibig. Ngayon mga kapatid, tulad ni David, tulad ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, bata pa ako, Panginoon. Tinawag na kasi si Jeremiah ng Diyos sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Siya'y tinawag na maging propeta. At alam nyo, ang isa sa kinakatakutan ni Jeremiah ay ang pagiging propeta. Alam niyo po ba bakit? Sa murang edad niya, ang sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo sa aking bayang Israel na ganito ang gagawin mo sa kanila. Alam niyo ba kung anong gagawin ng Diyos sa bayan ng Israel na gusto niyang ipasabi kay Jeremiah? Na ang bayan mo, makikita mo at iiyak ka. Ang mga nanay na nagpapasuso ay iiyak sapagkat bakit? Marami ang mamamatay. Magiging parang isang ilang at libingan ang lugar ng Juda, ng Israel. Sa batang isip, sa batang katayuan niya, ni Jeremiah. Di ba nakakatakot talagang sabihin? Sasabihin mo katulad ni Kuya, pag sinabi, halimbawa ang inutusan ay itong kabataang ito, sabihin mo kay Kuya na ganito ang mangyayari sa bayan mo. Ganito ang gagawin ng Diyos sa bayan mo. Wawasakin ko ang Diyos. Siyempre mag-aalinlangan siya sabihin sa'yo, Kuya, di ba? Ganyan ang nangyari kay Jeremiah eh. Bata siya, pero ganun ang sasabihin niya. Ganun katapang dapat niya sabihin na ganito, wawasakin ko ang buong Israel. Lahat kayo ay kaiiyak. Iiyakan niyo ang bawat patay na makikita ninyo. Bata, matanda, babae, lalaki. Makikita ninyo lahat. Yun ang pinapasabi ng Diyos kay Jeremiah. Kaya siya natakot. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga salita. Alam niyo ba, kapag tayo'y mga evangelism, ang mga evangelista, ano ba ang sasabihin mo? Di ba sasabihin mo na isang araw mamamatay ka rin? Isang araw haharap ka sa Diyos. Ang hirap sabihin, di ba? Sa tao na isang araw mamamatay ka rin. Kaya anong gawin mo? Magsisi ka. Malikod ka sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo. Diba? Ganyan ang mga evangelist. Kaya nga, ibibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ibibigay sa atin ng Diyos ang lakas ng loob. Kaya ngayong umagang ito, sabi ng Diyos, bibigyan niya kayo ng lakas ng loob. Para ano? Para maipangaral ninyo. Para maipangaral ninyo ang mabuting balita in season and out of season. At huwag kayong mag-alala.
Pag sumunod kayo, I will give you the power, I will give you the strength, and I will give you the victory. Amen? Ngayon, kung kayo po ay nahamon sa mga salita ng Panginoon ngayong umagang ito, kung nais pa ninyong lalong pag-alabi ng Diyos ang inyong buhay paglilingkod, ang inyong tinanggap na kaloob ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa inyo, na siyang magtuturo sa inyo, na siyang magko-comfort sa inyo. At gusto nyo i-renew ang inyong buhay paglilingkod sa Panginoon. Malaya po kayo na dumako dito sa unahan. Sabi ni Apostle Pablo, Timoteo, continue to fan the flame. Continue to stir up the gift that God has given you by laying of the hands of the congregation. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa hamon na iniwan mo sa amin ngayong umagang ito. Lord, maaaring kaunti man ang bilang na meron kami. Hindi kami dapat na-discourage sa bilang na kung ano ang meron kami. Kundi dapat, Panginoon, lalo kaming ma-encourage sapagkat, Panginoon, wala sa bilang, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ang iyong kapangyarihan ay nasa aming pagsunod, nasa aming paglakad, na kasama ka, kasama ang iyong banal na Espiritu. Lord, salamat. Maraming salamat sa mga buhay na naririto ngayong umagang ito. Panginoon, kung meron man dito, Panginoon, na humihingi ng kagalingan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang kagalingan ay dumaloy sa kanyang buong pagkatao, Panginoon. Mula ulo hanggang paa, Panginoon, hanggang talampakan, siya'y pagagalingin mo, Panginoon. At muli, Panginoon, ibabalik mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan upang, Panginoon, ang kanyang buhay ay mag-iisang matibay na patotoo ng iyong mga himala. Salamat, Lord. Ang himala ng kagalingan mo, Panginoon, ay tunay na makita sa kanyang buhay. Kung mayroon man dito, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng restoration sa lahat ng relasyon, whether it is a relationship, Panginoon, sa kanyang mga kamanggagawa, relasyon sa kanyang pamilya, relasyon sa kanyang magulang, relasyon sa kanyang anak, relasyon sa mga leader ng simbahan. Lord, dalangin ko, Panginoon, restore that relationship. Sabi mo, Panginoon, na parito ka dito sa lupa upang kami bigyan ng buhay na ganap, an abundant life, a blessed life, Panginoon. Salamat, naway dumalo ito sa kanya, Panginoon, ang buhay na ganap sa kanyang buhay, Panginoon. That there will be restoration upon restoration. That there will be healing upon healing. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng pinanghihinaan, Panginoon, ng loob. Pinanghihinaan ng pananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, strengthen them, O God, with your love and with your Holy Spirit. Lord, palakasin mo sila, Panginoon. Lord, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang lakas ng loob, Panginoon, ang kapangyarihan. Sabi mo sa iyong mga salita, I did not give you the power of timidity, but rather I give you the power of love and of strength. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Sa mga kapatid ko, Panginoon, sa umagang ito, na tagalipa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga lingkod, higit sa lahat, sa buhay ni Pastor Mark, sa buhay ni Pastor Donna, Panginoon. Narito ang kanyang mga flock, ang kanilang mga tupa, Panginoon. Lord, pag-alabin mo nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Upang, Panginoon, sila man, Panginoon, ay makatayo sila sa mga gulayat na kakaharapin nila like David. At sasabihin nila, i-overcome kita sa ngalan at lakas ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Salamat sa gabi, sa umagang ito, Panginoon.
Salamat sa mga buhay na mabubuo sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa mga makakakilala, Panginoon, sa iyo sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kalapitbahay, Panginoon. Naririnig tuwing linggo. Naririnig ang mga araw kung saan nananalangin ang mga tao sa lugar na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, isang araw. Sila man din, Panginoon, ay katatagpuin mo. Sila man din, Panginoon, ay mararanasan nila na kauhawan ng iyong mga salita. At sasabihin nila isang araw, bakit kaya hindi na namin naririnig ang mga salita ng Diyos? Kami kaya ay lumapit upang marinig namin ito ng malapitan. Salamat, Lord. We declare, Panginoon, na ma-encounter sila ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, meron talagang malapit na malayo at meron namang malayo na malapit. Panginoon, dalangin ko sa mga malapit, Panginoon, na naririto. Panginoon, may tinakda kang panahon sa bawat naririto na nakarinig, Panginoon, ng iyong salita. Na isang araw ang mga salita na naidinig sa kanilang mga puso, hindi ito, Panginoon, babalik sa iyo ng sayang. Kundi, Panginoon, ito, Panginoon, ay babalik sa iyo na may kasamang kaluluwa, may kasamang buhay na nabuo, magpapasalamat at magpupunit sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga buhay, Panginoon. Mga buhay, Panginoon, na patotoo. Sa buhay ng mga kapatid kong ito. Buhay na patotoo ng iyong kapangyarihan. Buhay na patotoo ng iyong himala. Buhay na patotoo ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, I declare na ang number na meron dito ngayon will be doubled. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Ang mga kapitbahay namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Isang araw sila'y aming makakasama. Makaka-fellowship, Lord. Lord, salamat. Kakatagpuin mo ang bawat pamilya na nasa paligid. Ang bawat ama, ang bawat ina, at bawat anak ng tahanan na nasa paligid. Kakatagpuin mo sila, Panginoon, sa paraang nais mo. Kakatagpuin mo sila, Panginoon, sa oras na niloob mo, sa iyong kalooban at sa iyong itinakdang panahon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming mga lead pastor na si Pastor Don at si Pastor Mark, kasama ng kanilang mga anak, sa pag-iingat mo sa kanilang pagbibiyahe pabalik sa lugar na ito. Salamat sa pagko-comfort, especially kay Pastor Donna at sa kanilang buong pamilya sa pagkawala ng kanyang ina. Lord, you are our comforter. You are not only our God, but you are our best friend. You are our comforter. You are our helper. That is who you are, God, in us. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Kaya walang hanggan ka namin pupurihin, pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po, Pastor Morris and Pastor Zali. Ayun na, wala. Ayan, magkakaroon lang po tayo ng sharing. Ayan, sharing sa ating per group sa ating habang piniprepare po yung pagkain. Ayan. Habang piniprepare yung pagkain ay nag-sharing po tayo ng mga natutunan kay Pastor Morris dito sa nabahagi niya sa atin. Dito po ang ating mga parents and dito po ang ating mga youth. Ayan. Pwede pong Pastor Morris na lang po sa Ayan. Sige po, ayun po tayo.